Bangungot kung ituring ng mga naulilang pamilya ng mga namatay ang aksidente sa Tuba sa Benguet. Kwento na ilang kaanak. Nakausap pa daw nila ang mga biktima bago ang disgrasya. Mula rin sa Tuba, Benguet, nakatutok live si Cesar Apolinario. May hanggang ngayon ay hindi pa rin makapaniwala ang mga kaanak ng mga estudyante at guro na nasawi dito sa aksidente sa Tuba, Benguet. Sa isang iglap, naglaho ang kabiyak ni Gerald Lantoria, dekano sa Marinduque State College Poblacion. Isang misis niyang si Jenny Lantoria, 29 na taong gulang, sa mga nasawi sa field trip. Isa sa mga guro ng eskwelahan si Jenny. Bago raw ang aksidente, nakausap pa ni Gerald ang misis. Nagkakutob ako kasi una-una ang antayo niya laging nasa unahan eh. Hindi ko mapigilang niyakap ko. Talagang hindi ko matanggap. This is very untimely na marami pa kaming gagawin. I have 3 kids. Isa pang guro ang namatay na nakilalang si Maritel Mingi, habang 3 sa 33 estudyanteng kasama sa tour ang binawian din ng buhay. Patay rin ang mga karelyebong driver na sina Carlo Pintor at Leopoldo Nana Sr. Mismong anak ni Leopoldo ang nag-aasikaso sa labi nito. Kwento ni Leopoldo Jr., birthday niya kahapon, ng araw na nasawi ang ama. Tinawag sa amin ng BMC kasi sa BMC linalagay lahat. Baguio Memorial Chapels. Tapos after noon, kinonfirm ko ng mabuti. Naikwento naman ng isa sa mga nakaligtas ang nangyari bago ang disgrasya. Yung bus, nararamdaman na lang namin, parang mabilis siya tapos medyo nagagaganon. Tapos biglang bagsak na po. Hindi naman mapigilan ni Gloria Pastorfide, taga-Boac, Marinduque, na humagulgol nang mabalitaang isa ang kanyang anak na si Princess sa mga nasawi sa aksidente. Malaki ang hinanakit ng anak ko. Maging si Armando Laurio, hindi matanggap na wala na ang kanyang 18 taong gulang na anak na si Dayan Laurio. Mel, yung ibang mga sugatan ay nasa Baguio General Hospital pa rin at yung mga kamag-anak naman nila ay papunta na rito. Manggagaling yan sa may Marinduque. Mel? Sara, alam ba natin kung ano ang mga tinamong mga pinsalan o mga tinakbo sa ospital, Sar? Dahil nga sa lakas ng impact, Mel, no, yung mga, lalo na yung mga nandun sa harapan, kabilang dyan yung mga nasawi, sila yung talagang napuruhan. Karamihan sa kanila, ayon sa nakausap natin na taga-ospital, ay internal hemorrhage daw. Samantala ito namang isang estudyante, yung lalaki na binanggit natin kanina, galing daw yan dun sa dulo ng bus, no, nasa may upuan. At ang sabi ng pulis na nakausap natin, posible raw na nasa gitna siya, ito yung upuan sa likod na walang handle. So nung nagkaroon ng impact, ng banggaan na, itong estudyanteng to, pumunta sa biglang nadala rito sa harapan. At ayun, doon na siya nagkaroon ng siguro ang sinasabi ng pulis ay talagang nauntog ito at talagang naalog yung utak at nagkaroon ng internal hemorrhage, Mel. Maraming salamat sa iyo, Cesar Apolinario.